an algorithm in solving for the or in tawag ito, in our raw operations, yung nabanggit ko sa inyo nung isang araw, kahapon lang pala. But the approach is a direct or an exact solution. A solution is obtained after a single application of Gaussian elimination. Ayun daw, isang beses lang daw nating ginagawa yung Gaussian elimination or Gauss-Jordan elimination. And once a solution has been obtained, Gaussian eliminations offers no method of refinement. And also, the lack of refinement can be a problem because yun daw ating Gaussian elimination and Gauss-Jordan elimination is sensitive to rounding errors. For example, yung ating naging example number 1 nung kahapon, we have decimal um, tawag dito, we have decimal answers. Kaya nga ang ginamit ko kahapon is naka-fraction. Kasi kapag decimal and we only consider part of the decimal places, kunyari 4 decimal places, 5 decimal places, meron ka agad tayong round off or rounding error. Kaya kalimitan kapag sa exam or kapag sa problem sets, hindi daw ako nagpapa-round off. Lalong-lalo na kapag tawag dito, kapag nagdi-deal tayo sa or we need to minimize the rounding error. So also, numerical techniques are more commonly involved using iterative solution or iterative method. So in this chapter or in this section of our chapter, we will look into two iterative methods for approximating the solution of a system of n number of equations with n number of unknowns. So kung 3 by 3 or 3 equations, 3 unknowns, 4 equations, 4 unknowns, we will be dealing with two numerical techniques. So previously, naipakita ko na din naman ito sa inyo. Under the indirect or the iterative methods, we have the Jacobi iteration and the Gauss-Seidel method. These two methods uses initial guess or initial guesses to approximate the true value of the unknown variables. Ayan daw. And also, we will be employing a tawag dito, we'll be using equations to determine the values of the unknown. O, ayun daw. Yun ang pagkakaiba nila ni direct at ni indirect method under system or solution of linear systems. Yung daw direct methods, although we use algorithms or tawag dito, yun nga algorithms or steps in determining the solution, but it is in an exact manner. Doon naman sa indirect or iterative methods, we will be using initial guesses. So the first method is the Jacobi iteration. So the Jacobi iteration algorithm solves a system of linear equations by repeatedly, ayan, by repeatedly refining an initial guess until it converges to a true solution. Ayan. Or until it satisfy our epsilon sub s, or that epsilon sub a must be less than epsilon sub s. So this is named after the who developed the Jacobi iteration, Carl Gustav Jacob Jacobi. O siya daw yung um, nag-refine or naggawa noong algorithm for this Jacobi iteration.
So this method takes two assumption that the system is given by, ayan, kung meron daw tayong system of linear equations given by a11x1 plus a12x2 plus hanggang a1xn, tapos meron siya daw multiple equation sa baba hanggang a sub n and x sub n. Ayun daw. O depende daw kung 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5. Ayun. So, the Jacobi iteration or this system of linear equation has a unique solution and that the coefficient matrix A has no zeros in its main diagonal. So sabi kasi natin, ito yung main diagonal natin, di ba? Ayan. If we take the numerical coefficient of the unknown variables, we get the tawag dito, the main diagonal. Sabi daw dyan, yung main diagonal must not contain zero. Dapat meron daw, hindi daw magkakaroon dapat dan dyan ng zero. If any of the diagonal entries A11, A22, A22, ANN are zero, if ever daw na magkaroon daw dyan ng zero, then rows or columns must be interchanged to obtain coefficient matrix such that it has a non-zero entry. O pwede daw maglipat daw tayo ng row or pwedeng maglipat ng column. Basta ma-eliminate daw natin yung ating main diagonal magkaroon ng zero value. Bakit ba daw kailangan or bakit ba daw hindi pwedeng magkaroon ng zero value doon sa ating tawag dito doon sa ating main diagonal? Kasi sa susunod na step, magkakaroon daw tayo ng rewriting of the equations. Now, depending on the variable that we're going to solve, for example, we're solving x sub 1, remember the original equation, x sub 1 has a11 numerical coefficient, yung ating x sub 2 has a22, and x sub n has ann numerical coefficient. Now, in rewriting the equation, we call this equation as the Jacobi equation. Now, these Jacobi equations, ayan, kung mapapansin ninyo, x sub 1 is solved in terms of x sub 2 and x sub 3 hanggang x sub n. But notice that all of these are divided by the tawag dito, the main diagonal entry A11. Yung x sub 2 dinidivide daw ng A22 at yung ANN yung x sub n dinidivide daw ng ANN. Now, if one of these value of the main diagonal or the coefficient on the main diagonal has a zero value, mangyayari kasi doon 1 all over 0. Di ba kapag 1 all over 0, hindi pwede daw yan because we will be having an undefined solution. Yun daw pala kung bakit magkaroon ng um, bawal daw magkaroon ng ng zero sa main diagonal. Nagkakaintindihan kasi yung Jacobi equation i-divide daw natin siya ng tawag dito, i-divide daw siya natin ng coefficient ng main diagonal, ayaw naman natin na ma-divide siya ng zero kasi magkakaroon tayo ng undefined solution. Maliwanag doon? O sige, ayun daw ang isang restrictions in performing the Jacobi iteration. So, it also involves making an initial guess. Now, remember that the values for the unknown are x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. Kung hanggang ilan man yung equation or unknowns, pwedeng A, B, C, D, pwedeng W, X, Y, Z. And commonly, we do initial guesses here that each of the initial guess
equal 0, isineset daw natin siya na 0. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo dun sa example, bakit daw often 0 daw yung ating ginagawang assumption for the initial guesses. Dito wala naman tayo magiging problema if 0 kasi wala naman tayo ditong exponential function, wala tayong logarithmic, etc. Or trigonometric that would hinder us in choosing 0 as our initial value. Remember, we're only be dealing with linear equations. Then in each iteration or in the second step, substituting the previous iteration's value into the rewritten equations to complete the new updated values for the variables. Ang kagaya nito ay yung ginagawa natin sa open method na yung nakuha natin, kunyari, meron tayong first iteration using the initial value. Sa second iteration, ang gagamitin daw natin ay yung mga result or yung mga values from the first iteration. Kung magkakaroon tayo ng third iteration, ang gagamitin natin sa third iteration, yung values from the second iteration. And so on and so forth. Nasusundan ako? Nasusundan ka? Sige ha, kapag may tanong, pwedeng mag-raise ang hand, pwedeng mag-open ng mic para, para kung meron kayong clarifications, pwede ko discuss. Then the process continues until the calculated values change by less than a specified tolerance or for a set of number of iteration. Depende daw kung given daw sa inyo yung epsilon sub s or given daw sa inyo na number of iterations. Kunyari, perform 3 iterations. O di, hanggang 3 lang yung inyong isosolve. Or, in some other cases, kapag daw strict yung solution, it requires that the approximate error for each value must be equal to 0. O kapag very strict lang naman yun. So let's proceed to the example kasi yun lang naman ang step. Number 1, you rewrite the equations into its equivalent Jacobi. Then after rewriting, you use the initial values and substitute it with the Jacobi equation. That's for the first iteration. Then for the second the second iteration, we will use the values on the first iteration in performing or in finding the values of the unknown variables. So for example, ito daw. Remember, sinagutan daw natin to using the Gaussian elimination. O sige. Mamaya i-compare daw natin yung solution natin ng Gaussian dito sa Jacobi iteration. So sige. The first thing we need to do pala, before we proceed pala, hindi ko pala nailagay doon sa unahan, technically, before we proceed with rewriting the equation into its equivalent Jacobi equation, kailangan daw muna nating mag-test for diagonal dominance. So, paano ba daw natin siya i-check? Sabi daw dito, ang formula daw natin na gagamitin ito, the absolute value of the main diagonal element, AII, must be greater than or equal to the summation of the diagonal elements. Ito of diagonal elements. So, ang gagawin daw natin dito, first thing we need to do is to create the coefficient matrix. Okay. Yung coefficient matrix natin dito is the same as the coefficient matrix that we performed or that we obtained in the Gaussian and Gauss-Jordan elimination. So, maalam na bang gumawa ng, tawag dito, maalam bang gumawa na ng coefficient matrix? Natatandaan yon? Yung iba, sure ha, pwedeng magtanong.
kung nakalimutan. Pero kung naalala, edi very good. So after daw, yung magawa yung coefficient matrix, titingnan nyo daw yung kanyang main diagonal elements. Ito yung kanyang main diagonal elements. Number 5 daw for the first equation, 9 sa second equation, -7 sa third equation. Then we will compare it using this evaluation. Sabi daw dito, row 1, we will compare A11 with the sum of all diagonal elements. In this case, since 3 by 3 lang to, the off diagonal elements are A12 and A13. So, plugging in A11, we have 5 is greater than or equal to the sum of the absolute values of -2 and 3. So that we have 5 is greater than or equal to 5. Tama naman, no? Okay ba, na-satisfy ba niya yung yung requirement natin? Oo daw, kasi greater than or equal. Nagkataon na equal daw siya, so satisfy pa rin daw yung ating condition. Ito kasi yung ating condition. Ayan. So how about the second row? For second row, A22 is the main diagonal, which is equivalent to 9. This is A22. So 9 must be greater than or equal to the absolute value of off-diagonal elements. In this case, for row 2, we have -3 and +1 as the off-diagonal elements. So, kaya nangyari dito, the sum of the absolute values of -3 and 1, so dito 9 is greater than, what is this? Greater than 4. So, tama pa rin daw siya. It satisfies pa rin daw the condition of the diagonal dominance. And lastly, for row 3, we have 83, which is -7. So the absolute value of -7 is 7, must be greater than or equal to its off-diagonals. In this case, the off-diagonals are 2 and -1. So they should be 3. So tama din siya daw ay greater than 7 pa rin daw yung 3. Greater than 7 is greater than 3 pa. 3 daw. Yan, nagkabali-baliktad na ang sinabi ko. So, if the conditions for all of the equations are true, tama daw, it's either greater than or equal daw siya, we can proceed with, or the given equations are diagonally dominant. Now, paano sir kapag meron diyang isang hindi? So, ang gagawin nyo, you can either interchange the rows or the columns until you get such equation that has a diagonal dominance. Paano yun sir? Natapos na namin lahat. Lahat na po ng kombinasyon na gawa ko, na pagbalintong-balintong ko na po yan. Wala pa rin, meron pa rin pong isa, kahit isa lang meron pa rin pong isa na hindi nagfa-follow dun sa condition na yung main diagonal dapat laging mas malaki. So kapag ganun ang nangyari, no solution. So sa exam or sa problem, if there arise that a given diagonal is less than the sum of its off diagonals, the problem is not solvable using Jacobi iteration. Maliwanag. So, no solution using Jacobi iteration. O ayun. So, kailangan i-test nyo muna. Maliwanag. Then right after, kung na-prove nyo na diagonally dominant siya, kasi yung isa pang restriction, the first restriction, wala daw dapat 0 sa main diagonal. The second restriction is that the main diagonal must be dominant, or siya daw yung pinakamalaking value. So, after daw nito, punta daw tayo dito sa solution. I-rewrite daw natin yung ating equations into its equivalent Jacobi equation. So, remember, for
Equation 1, we're given 5x sub 1 minus 2x sub 2 plus 3x sub 3 is equal to negative 1. So in this case, we will solve for x sub 1. Bakit daw x sub 1? X sub 1 daw kasi yung 5 is the diagonal dominant entry or element doon sa row. So kung nasasan daw yung diagonally dominant element or entry, dun daw yun daw yung ating sosolven. So dito, since diagonally dominant yung 5, ang sosolvin daw natin na Jacobi equation for equation 1 is x sub 1. Maliwanag ah. Naintindihan ako doon. Kung nasan daw yung pinakamalaking value ng main diagonal, yun daw ang sosolvin. So dito, x sub 1 nga siya, tapos ano daw gagawin natin? O di kung sosolvin daw natin yung x sub 1, what we need to do is to transpose x sub 2 and x sub 3 to the other side of the equation. Kaya nangyari dito, negative 1, then we transpose negative 2x, kaya naging positive 2x. Yung positive 3x sub 3, naging negative 3x sub 3. Then we divide it with the numerical coefficient of x sub 1. Maliwanag yan ano, transposition lang naman to isolate x sub 1. Maliwanag ah. O sige, sunod daw natin, yun daw second equation. So sa second equation naman, alin daw yung diagonally dominant natin? Di ba? Yung numerical coefficient ni x sub 2, which is 9. So kung dun daw siya nakadikit, yung diagonally dominant, ang sosolve naman daw natin ay x sub 2. And to solve for x sub 2 again, you transpose other variables on the other side of the equation, then divide it with the numerical coefficient of the main diagonal element. Maliwanag ah? Sige ha. And lastly, dun sa number 3, or dun sa third equation, since yung ating x sub 3, yung merong pinakamalaking numerical coefficient dyan, ang gagawin daw natin sa x sub 3 ang isosolve. Then again, transpose x sub 1 and x sub 2 to the other side of the equation and divide it with the numerical coefficient of x sub 3. Yun. Kaya daw mahalaga na diagonally dominant yung ating gagamiting equation kasi dun daw pala magbabase yung i-divide natin na values para dun sa ating x sub 1, x sub 2, x sub 3 hanggang x sub n. Kung ilan mang equations yan. Sorry, excuse me. So, we now proceed to the first iteration. So, sabi ko nga sa inyo kanina, commonly or often, we use 0 as our initial values. Now, ngayon malalaman daw natin dito kung bakit daw 0. So dito, baka, kung itatanong nyo, sir, ano po yung 0 na nasa itaas? Yung 0 na nasa itaas designates the initial value given. Kasi di ba kung mapapansin nyo dati, yung initial value ko naka-x sub 0. Pero in this case, since may x sub 1 na x sub 2, ayan, itinaas ko na lang yung 0 or yung para sa um, tawag dito, designator natin for initial values. Maliwanag. So yung nasa sa taas ay designation for the initial values. Ganun daw din dito sa iteration. Yung nasa sa taas na number, hindi yan superscript, hindi yan power. Yan daw ay, it denotes the number of iterations para sa kanya. Nagkakaintindihan? Okay. Sige. So, ang gagawin lang daw natin, after obtaining the Jacobi equations, isa-substitute lang daw natin yung, for example, we're solving for x sub 1.
'Di ba sa Jacobi equation, si x sub 1 nangangailangan ng x sub 2 and x sub 3. Saan daw manggagaling yung value ni x sub 1 and x sub 2? Manggagaling daw siya dun sa ating initial value. Ayun. So manggagaling daw siya doon, kaya dito, isinubstitute daw yung 0 for x sub 2 and x sub 3. So kung mapapansin nyo, kapag daw nag-substitute ako ng 0, mas madali daw yung solution. Diga? Kaya daw yun ang lagi nating ginagamit or kadalasang ginagamit na initial value ay 0. Para kapag isinubstitute natin sa first iteration, hindi gaanong mahirap yung solution. Maliwanag ka? Naintindihan? Okay, sigurado gising pa kayo ha. O, ayun daw. Sunod, si x sub 2, mangangailangan naman daw yung Jacobi equation niya ng x sub 1 and x sub 3. So, saan daw manggagaling? Manggagaling daw yung x sub 1 dun sa ating initial value at si x sub 3 manggagaling pa rin sa initial value. So, kaya dito ang nakasubstitute ay dalawang 0 for x sub 1 and x sub 3. So lastly, for x sub 3 from the Jacobi equation, makakakuha naman tayo na, we need, hindi pala makakakuha, we need x sub 1 and x sub 2. Saan daw manggagaling? O di doon sa ating initial value given. Ayan. Diyan daw manggagaling yung kailangan nating, ay, mali yung nalagay ko. Malito, ba't ko doon kinuha? Manggagaling pala siya dito. Ayun. Dapat, yung kada x sub 1, x sub 2, x sub 3, dalawang beses daw gagamitin or dalawang beses daw isa-substitute sa mga equations. O yun ang tatandaan. Maliwanag. Nasundan ako. So after that, ayun, sosolvin nyo na lang daw, kakalkulhin na lang. So dapat daw makakakuha ng negative 1 over 5, 2 over 9, and negative 3 over 7. Ganun lang daw siya. So sa sunod na iteration naman daw, first iteration, so before pala tayo magsunod na iteration, isosolve muna natin yung epsilon sub a. These are epsilon sub a, this is for x sub 1, this is for x sub 2, and this is for x sub 3. Remember pa rin, yung epsilon sub a natin is equal to the absolute value of the the new value minus the previous all over the new value times 100%. Wala namang pagkakaiba. Yun pa rin daw ang formula. In this case, our initial values ay 0 o yun yung gagamitin nating previous values. And yung negative 1 over 5, 2 over 9, and negative 3 over 7 are the values of x sub 1, x sub 2, x sub 3, respectively at first iteration. Maliwanag, nasundan ako. Maliwanag ah. Sure ha? So, after noon, saka naman daw tayo magsosolve ng first iteration. Second iteration na pala. So, for the second iteration, you notice that the values now of x sub 1, x sub 2, and x sub 3 are from the first iteration. Ayun. Doon daw manggagaling yung isa-substitute. Di ba parang ano lang siya? Parang yung secant, hindi pala secant, yung first fixed point iteration method and the Newton-Raphson method na yung previous na nakuha nating value ng x, yun yung gagamitin natin sa susunod na iteration. Dito nagkataon, tatlo lang yung value or tatlong unknowns yung ating meron. So, yung tatlong yun maki-carry over or yun yung gagamitin sa susunod na iteration. Maliwanag? Okay. So, ang gagawin lang natin, isa-substitute daw ulit natin using pa rin yung Jacobi equations.
So yung Jacobi equation natin, again, same pa rin naman yun for x sub 1, mangangailangan siya ng x sub 2 and x sub 3. Saan manggagaling? Doon daw sa first iteration. Now, yung x sub 2, mangangailangan naman siya ng x sub 1 and x sub 3 o di kukunin mo pa rin daw doon sa first iteration or doon sa previous iteration. Ayan. Then lastly, for x sub 3, x sub 3, mangangailangan siya ng x sub 1. O ayun. Substitute mo sa x sub 1, then si x sub 2, i-substitute mo din dun sa para makuha yung x sub 3 on the second iteration. Mapapansin nyo, kagaya na nga sinabi ko, dapat dalawang beses daw magagamit yung kada x sub 1, x sub 2, x sub 3. Kapag 3 by 3 matrix, kapag 4 by 4, tatlong beses naman. Kapag 5 by 5, apat na beses. So, n minus 1 lang ang tatandaan. So again, i-substitute nyo lang yung values dito. Ayan. Ng mga nakuha natin na x sub 1, x sub 2, x sub 3 from the previous, and you should be able to get these values. O, ayan. Dito nga pala sa Jacobi iteration, wala tayong masyadong sasauluhing formula. Kasi yung solution or yung ating solution na ginagamit in order for us to solve x sub 1, x sub 2, and x sub 3 will be dependent on the given system of linear equations. Ang pagkakaiba nga lang niya, kailangan daw siya ay diagonally dominant. Nagkakaintindihan? Maliwanag Nasundan pa ako? O, ayun. Ito, walang formula. So, yung Jacobi equations, magdidepende daw yun sa given na system of linear equations. So, sa third iteration, sorry pala, for the second iteration, isosolve pa rin daw natin yung epsilon sub a. Again, tatlo yung isosolve for x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So, ayan. Okay lang yan, medyo mataas daw yung x sub 1 natin. No problem naman dyan. Kasi, sa susunod na iteration, makikita natin, bigla siyang bababa. So, again, for the third iteration, ang gagamitin natin ay from second. Yan, paulit-ulit lang yon. So, again, ayan, kung mapapansin nyo, kanina ito 200 plus, yan, ito, bumaba, ito, bumaba. So, ito, skip ko na lang kasi paulit-ulit lang yon. Gagamitin yung Jacobi equation, isa-substitute yung sa previous. Dito na lang tayo sa table of values. Now, from the table of values, ayan, mapapansin natin, kaya sabi ko, itinigil ko na siya kasi paulit-ulit lang. Kasi, yung tamang sagot, makukuha pa lang natin sa 13th iteration. Kasi wala kang biniligay na epsilon sub s, diba? So, kung walang epsilon sub s, kailangan magawa natin na zero lahat yung, tawag dito, yung kanyang percentage error for x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Now, in any case that an epsilon sub s is given, for example, epsilon sub s is equal to 0.5%, therefore, your epsilon sub a must be less than 0.5%. Ngayon, for example, ito daw yung susundin natin. Saan daw dapat siya titigil? Titigil daw yung ating iteration on the 7. So, ito daw yung ating magiging sagot. If susundin natin yung criterion na epsilon sub s is 0.5%. Ngayon, sir, doon po kasi sa, tawag dito, sa iteration number 6. Let's take a look iteration number 6. Sir, sa iteration number 6 po, yung epsilon sub a noong x sub 3, this is for x sub 3, is less than 0.5% na. Tama na po ba yon? Ititigil ko na po ba daw doon? Hindi daw.
Kasi kailangan yung epsilon sub A na 0.5% are all true. Dapat daw ito ay all true for all unknowns. Kasi kung titigil daw ako sa iteration number 6, kasi meron na ako nakuhang epsilon sub s nga na less than 0.5, pero titingnan nyo daw yung katabi niya. Ito, 0.57, ito 0.51. Mas mataas pa daw siya kesa kay epsilon sub s na 0.5. So hindi ka pa daw doon titigil, i-continue pa ba rin daw yung solution sa pagkuha ni x sub 1, x sub 2, x sub 3. Para ang lalabas daw sa iyo na solution ay dapat ito, lahat daw ay less than 0.5%. Naintindihan ga ako doon? O ayun, baka sabihin nyo, ay tigil ko na po yung x sub 3 tapos na. Hindi. Yung titingnan mo pa rin yung x sub 1 or yung epsilon sub a ni x sub 1 at x sub 2. Kapag hindi pa rin siya pumasok sa criterion, isosolve mo pa rin daw siya ulit x sub 1, x sub 2, x sub 3, then you compute again for epsilon sub a. Is that clear? O sige. Ngayon, later, kasi sabi ko nga po ulit-ulit yan, I want you to have, sige wait lang, escape ko muna siya. Sige, ganito na lang. Kasi, pinidf ko to kanina. I'll be sending you this PDF. Magpo-post ako mamaya sa Google Classroom ng PDF. Now, on your own, later kasi I'll be dismissing you early today. On your own, you try to solve for these values kahit hanggang mga iteration 6 lang or iteration 7 since 7 yung sige maglagay ako stopping criterion na equal kay 0.5. Now using these values as guide, you try to solve or you try on your own make a self-evaluation if whether you understand the nawala. You understand the topic. Kasi kung hindi nyo naintindihan, pwede kayong mag-message sa akin. Or next meeting, di ba? Next meeting, Saturday, meron tayong face-to-face laboratory. Yung kinabukasan nun, since this is the last topic na nga, yung kinabukasan nun will be an open meeting on the topics that you have clarifications. Maliwanag? Maliwanag ah. So ito ibibigay ko mamaya, make a self-evaluation, and if you find difficulties or concerns regarding the solution, pwede daw magtanong. O ayun. Kasi yan lang talaga yung topic natin for the Jacobi. Kasi after nung Jacobi, ano na tayo, tawag dito? Gauss-Seidel na. Ito ang pinakamadali sa lahat, Gauss-Seidel iteration. Kasi sabi dito, explain ko muna kung anong mag-introduction muna ako kay Gauss-Seidel. Sabi daw, Gauss-Seidel method offers a slight modification on the Jacobi method. Ibig sabihin daw, kung ano daw yung ginawa natin kay Jacobi method, i-apply din daw natin kay Gauss-Seidel. Ano ba daw yung mga ginawa natin doon? Una, there should be no zero entry in the main diagonals. Number 2, the diagonal elements must be, or the diagonal elements in the coefficient matrix must be dominant. Yun daw. Kaso nga lang, ito daw, nung minodify daw yung method na to, mas mabilis daw siyang mag-converge. Let's compare later kung mabilis nga ba siyang mag-converge. Kasi di ba napansin nyo kanina, nag-0-0 tayo at 13th iteration. Ngayon, i-compare natin using Gauss-Seidel. Now, this is named after dun sa nag-develop noong method si Carl Friedrich Gauss and si Philip Seidel.
So in the Gauss-Seidel method, the system involved using forward substitution. Ano ba daw yung forward substitution na yan? Explain ko mamaya sa example. So that each component uses the most recent values obtained for from the for the previous, sorry, this is from the previous component. Ano ba daw ibig sabihin noon? So, punta daw tayo dito sa diagram na to. So, dito sa diagram A, this is the Gauss-Seidel method. Si diagram B is the Jacobi iteration. Sa Jacobi iteration kasi, kagaya ng ginawa natin kanina, iintayin muna daw natin or sosolving daw muna natin lahat, yung x sub 1, x sub 2, x sub 3 hanggang x sub n, bago daw natin siya gamitin sa sunod na iteration. Ganon din daw, kung ito daw yung second iteration natin, ayan, sosolving daw muna natin lahat ito, bago daw tayo pumurosid sa third iteration. O ayun, iintayin daw muna nating ma-solve lahat. Then yung kung ano rin na-solve natin, yun daw yung isa-substitute natin doon sa values na x1, x2, x3 hanggang x sub n. That's for the Jacobi iteration. But in Gauss-Seidel method, since sabi nga natin, this uses forward substitution. Ano daw nangyayari dun sa forward substitution? For example, meron daw akong equation ng Jacobi. Kasi actually, ang gagamitin pa rin natin in solving the Gauss-Seidel iteration is the Jacobi equations. So kung meron akong initial value, x sub 1 is equal to 0, x sub 2, 0, and x sub 3, 0, or the initial value, remember that if we solve for x sub 1, it needs x sub 2 and x sub 3. So, mangyayari dyan, ito isa-substitute mo. O, di ba? Kamukha lang daw siya ng Jacobi. Kaso nga lang, ang pagkakaiba daw niya, kapag nag-solve daw ako ni x sub 2, mangangailangan daw yun ng x sub 1 and x sub 3. But instead of getting x sub 1 from the initial value, agad-agad daw, yung nakuha ko daw na x sub 1, dun sa mismong first iteration, isa-substitute ko. Then yung x sub 3, wala pa naman tayong nasosolve na x sub 3. So the x sub 3 will come from the given or the initial value. Nasundan nga ako? Agad-agad daw kapag may nakuha kang x sub 1, isa-substitute mo na daw agad doon sa sunod na Jacobi equation ng mangangailangan ng ganung value. Yun yung sinasabing forward substitution. Now, let's take a look naman doon sa x sub 3. Remember, x sub 3 needs x sub 1 and x sub 2. Ngayon, yung x sub 1 and x sub 2 na to, kakalimutan na daw natin yung ating initial values and instead, x sub 1, kukunin ko doon sa aking nakuha agad na x sub 1 at yung x sub 2, kukunin ko daw agad-agad galing dun sa value ni first iteration. And for the second iteration, yung x sub 2 and x sub 1, wala tayong choice saan daw manggagaling o din dun sa previous iteration for x sub 2 and x sub 3 to get x sub 1. Pero ngayon, pagdating kay x sub 2, nangangailangan daw siya ng x sub 1, kukunin ko daw agad si x sub 1, isa-substitute ko. Pero sa x sub 3, wala pa daw ako na gagawa, kukunin ko daw siya dun sa previous iteration. But for x sub 3, which needs x sub 1 and x sub 2, agad-agad daw yung second iteration gagamitin ko.
and so on and so forth dun sa mga susunod na iteration. Yun ang pagkakaiba ni Gauss-Seidel kay Jacobi. Si Jacobi, iintayin lahat ma-solve. Kung ano yung ma-solve, yun ang isusunod, yung ang gagamiting isa-substitute sa second iteration. Kay Gauss-Seidel method, kapag may na-solve na ako, yun na agad yung isa-substitute ko kung may mga ilangan sa nasa babang equation. Nagkakaintindihan? Maliwanag ka? Naintindihan ako doon? Wala, hindi yata naintindihan. Hindi nga. Yung sa totoong buhay. Uy, nasa na kayo? Pero naiintindihan. Yung totoo. Medyo magulo pa. O sige. Let's have the example first. Pero yung Jacobi, okay kayo dun sa Jacobi. O sige. Doon tayo sa sa Gauss-Seidel. So, let's have this equation pa rin. So again, kung may binigay sa inyong equation, i-check nyo daw kung merong 0 dyan sa main diagonal. Again, yung main diagonal natin, hindi ito. Ayan. So kung wala, proceed to test ng diagonal dominance. Since parehas na itong equation, yun pa rin naman yung solution natin. So kung meron kayong ibang equation, you must test for the diagonal dominance. O sa diagonal dominance, walang problema. Basta yun ay ko-compare ay yung main diagonal sa summation or sa summation ng absolute value ng of diagonals. So next, ayan, punta tayo sa rewriting the equation. Same lang din daw to ng Jacobi equation. Remember that the equations to be used in solving for x sub 1, x sub 2, and x sub 3 are the same with the Jacobi equation. Yung paggagawa ng Jacobi equation, malinaw yon. Kasi kung malinaw yon, ganun din ang gagawin sa Gauss-Seidel. Ngayon, punta doon tayo sa solution. Ayan. For example, may x sub 1 ako, x sub 2, x sub 3 na initial guess. O, ito, initial guess. Sorry. Wait lang. Ayun. Meron tayong initial guess. Again, dito, initial guess natin, 0 para mas madali daw pag sinubstitute natin. Ngayon, sa first value ni x sub 1 on the first iteration, di ba, mangangailangan siya ng x sub 2 and x sub 3. Di ka mangangailangan siya ng x sub 2 at saka x sub 3. Saan daw manggagaling yung x sub 2 at x sub 3 na yon? Doon daw sa ating... Ay, wait lang. Saan daw manggagaling yon? Doon daw sa ating... initial given kasi wala pa namang binigay. So dito, ito, kukunin daw natin, isa-substitute natin siya. Tapos yung x sub 3, isa-substitute natin siya. So, kaya ito naging 0 at 0, tapos makakakuha kayo ng 1 point, negative 1 over 5. Now, on x sub 2, dun sa second Jacobi equation, di ba mangangailangan siya ng x sub 1 and x sub 3? Dito, sa halip na yung x sub 1, kunin ko daw dito sa x sub 0, hindi ko daw siya dyan kukunin. Since may nakuha na daw ako agad na x sub 1 here, ito daw negative 1 over 5 na x sub 1 na nakuha ko, ang isa-substitute ko agad. Kaya kung mapapansin nyo, the value of x sub 1 here is the value of the first iteration. Yun yung sinasabi kong forward substitution. May nakuha tayo agad na x sub 1, mangangailangan daw yung ating sunod na equation, si x sub 2, di ba mangangailangan siya ng x sub 1 para ma-solve? Hindi ko na daw babalikan yung aking initial value, but instead,
kung ano daw yung most recent na nakuha kong value ni x sub 1, yun ang aking gagamitin na x sub 1. Malinaw doon sa part na yon. O sige. So, mangangailangan daw siya ng x sub 3. Yung x sub 3 natin, wala naman tayong x sub 3. So, no choice tayo, kukunin natin yung x sub 3 sa initial value. Kaya dito, nung isinubstitute natin, negative 1/5 to at ito namang isa ay 0. Kung mapapansin nyo, di ba, dun sa Jacobi, yung sinubstitute natin dito, puro 0. Nanggaling lahat siya sa initial value. So, hindi daw ganun ang ginagawa sa Gauss Seidel. Kapag meron ka agad value na nakuha, isa-substitute mo daw agad. Yan, dito lalo na sa x sub 3. Sa x sub 3, anong kailangan ni x sub 3? Si x sub 1 at si x sub 2. Di ba, may na-solve na tayong x sub 1 at x sub 2 gamit yung from the first iteration. Tama ano? So ang mangyayari daw diyan is instead na gagamitin daw natin yung initial given, kakalimutan na daw natin yung initial given. Yung x sub 1 nito manggagaling daw dito sa value ni x sub 1 na nakuha agad natin from the first iteration at yung x sub 2 manggagaling din dun sa bagong value ni x sub 2. Yan, malinaw na. Ayun, yun daw ang pagkakaiba. Kaya daw siya tinawag na forward substitution kasi kapag may available na value na agad, si available na value na yung gagamitin doon sa susunod na substitution. So, the next part, again, will be solving for the epsilon sub A. Ito yung epsilon sub A natin. Ang gagamitin natin pa rin ay yung previous. Baka sabihin nyo, sir, di ba yung previous, ginamit agad natin yung x sub 1? Hindi pwedeng gayon. Ang gagamitin pa rin ay yung new minus old over new. Ayun. Yun lang ang pagkakaiba niya. Pagkuha lang ng epsilon sub A. Maliwanag dito sa epsilon sub A. Ayun. So, sunod, second iteration. Ayan. Sa second iteration, ilista nyo lang yung nakuha nating values from x sub 1, x sub 2, and x sub 3 from the previous iteration. Ilista nyo lang. Kung meron mang hindi diyang magamit, okay lang. Ang mahalaga, ilista ninyo para hindi kayo pabuklat-buklat ng papel. Kasi kung mapapansin nyo, di ba? Balikan ko lang. Itong value ni x sub 1, di ba hindi na nagamit? Di ba wala na tayong pinagamitan sa kanya? Napansin niya, wala tayong pinagamitan. Dito kasi sa susunod na iteration, mapapansin naman daw natin dito, si x sub 1, wala tong paggagamitan. Tingnan niyo ha kung wala talaga siyang paggagamitan. So, kung gagamitin daw natin sa second iteration, so solving daw natin sa x sub 1, it depends on the previous iteration kasi wala tayong choice. Wala kasi tayong available values na x sub 2 at x sub 3. Ang available lang natin ay yung nanggaling sa iteration 1. So, ito, isa-substitute natin dyan. Ito, isa-substitute natin dito. To be able to get 88 over 527. Now, for x sub 2 naman, again, since meron si x sub 2, mangangailangan ni x sub 1, kung ano yung nakuha yung x sub 1 agad-agad isa-substitute papunta dyan. Pero sa x sub 3, wala tayong ibang given kundi yung previous iteration. Pero si x sub 3, ayan, x sub 1 and x sub 2. Agad-agad, may nakuha akong x sub 1, isa-substitute ko daw doon. At si x sub 3 nakuha natin, isa-substitute ko doon. Napansin nyo, si x sub 1 hindi nagagamit or yung value ng x sub 1 or yung unang value doon sa ating initial
dun sa nakahilerang unknown, hindi daw siya nagagamit. Nasusundan pa ako? Dito, yung mga isa-substitute na value na susundan. Parang ladder-ladder siya. Pag may nakuha agad, substitute agad. Naiintindihan? Sure ha? O sige. Tapos, makakakuha ulit tayo ng epsilon sub A. So again, ito, yung values, yung new value ng ating from second iteration, ito from first iteration. Ito din, from second, ito from first, second, first. Ito medyo mahaba-haba lang yung solution kasi kung tatlo yung unknowns, tatlong beses yung siyang isosolve. Kung apat yung unknowns, apat na beses din kayong magsosolve ng epsilon sub A. Ito baka sabihin nyo, sir, di ba yung epsilon sub A natin nung una, 100%? Eh, sir, dyan biglang taas, 219. Okay lang, second iteration pa naman. Kasi, pagdating sa third iteration, yun, ganun din. Ito, hindi na to magagamit sa third iteration. Kung kukunin ko si x sub 1, manggagaling yung x sub 2 dito, yung x sub 3 from the second iteration. Yung x sub 2 and x sub 3 na gagamitin sa x sub 1 from the second iteration. Then for x sub 2, mangangailangan daw siya ng x sub 1, kaya ang gagamitin daw natin ay yung new value ni x sub 1. Sa x sub 3, wala pa tayong value, manggagaling siya dun sa previous iteration. Pero sa x sub 3, na nangangailangan ni x sub 1 at x sub 2, since meron na akong updated values, yung updated values ang gagamitin. Nagkakaintindihan? Ayun, paulit-ulit lang, nakakasawa, alam ko. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga yung numerical methods. Paulit-ulit na solution. And as you can see here, di ba sabi ko sa inyo, ito 250+%. Ayan, biglang bagsak daw. Naging 12% na lang. Ito din, bumaba ang kanilang percentage error. Ay, ito pala. Iteration 3 pala to. Hindi ko pala napaltan. Sige, paltan ko na lang kapag in-upload. Ayun. So, ayun. Hindi ko na itinuloy kasi ang haba. So kung mapapansin ninyo, yung solution daw natin ng Jacobi, 'di ba? Nakuha natin itong mga values na to doon sa 13th iteration. Pero using Gauss-Seidel iteration, although the epsilon sub a's are not yet zero, ayan. Pero ang mahalaga dito, nakuha na natin yung sagot. Kasi kung mapapansin nyo, itinuloy ko lang ng iteration 8 at iteration 9, all the values of x1, x2, and x3, paulit-ulit na lang siya. Ibig sabihin daw, nagko-converge na daw siya dun sa sagot. Now, comparing yung rate of convergence ng Gauss-Seidel sa Jacobi, mas mabilis daw yung Gauss-Seidel method. Kaya siya mas mabilis kasi yung recent or yung most updated values ni X ang ating ginagamit. Hindi kagaya dun sa isa iintayin lahat ng X bago i-substitute. So yun talaga matagal. So mas yun yung sinasabing refinement ng Gauss-Seidel method compared sa Jacobi equation. Naintindihan ako. Kasi kung naintindihan, ayun, tapos na. Tapos na ang midterm, pwede nang mag-exam. Hanggang dyan lang ang ating midterm exam. Hanggang Jacobi and Gauss-Seidel method. So sabi ko nga sa inyo,